panahon ng kanilang junior high school. Si April at ang kanyang mga klase ay bala sa paghahanda para sa kanilang Filipino Film Project. Kailangan nilang makahanap ng isang tahimik na lugar upang makapag-practice. Kaya napagpasya nilang pumunta sa isang lumang silid na halos hindi na ginagamit ng mga estudyante. Habang papalapit pa lang sila sa lugar, nakaramdam na sila ng kakaibang bigat ng hangin. Tila ba may presensyang nagmamasid sa kanila. Pilit lang ituloy ang pag-ensayo kahit may kaba sa dibdib. Ngunit habang lumalalim ang hapon, napansin nilang tila may mga aninong dumadaan sa gilid ng silid at ang iba ay parang mga yabag na walang kasunod na tao. Alas 5 na ng hapon nang magpasya silang umuwi. Akala nila ay tapos ng kababalaghan. Ngunit makalipas lang ang ilang araw, kumalat ang balitang may kakaibang nangyayari sa silid na iyon. Ayon sa ilang estudyante, may nakikita raw silang aninong dumadaan at mga pintuan na kusang umuugong kahit walang hangin. Hanggang sa dumating ang isang gabi, may mga guro at janitor na nakarinig ng mga kaluskos at pahinang iyak mula sa loob ng silid. Ang silipin nila, walang tao, ngunit nakita na ang mga bakas ng kamay sa blackboard at mga putik sa pader na parang galing sa basang paa. Simula noon, isinara ng paaralan ang silid na iyon. Ngunit sinasabi ng ilan, sa tuwing dapit hapon, maririnig pa rin ang mga at pagtawa. Mula noon, tila paalala ng nilalang na minsan nabulabog ng mga estudyanteng naghahanap lamang ng lugar para mag-practice. Makalipas ang ilang buwan, nagbalik si April sa paaralan bilang bahagi ng paghahanda sa kanyang graduation. Habang naglilibot siya kasama ang ilang kaklase, napansin niyang may bukas ang lumang silid. Ang silid na matagal nang isinara matapos ang mga misteryosong pangyayari. Sa kuryosidad, sinilip nila ang loob. Walang tao, ngunit kapansin-pansin ang isang lumang baso sa ibabaw ng mesa. Tila ba iniwan doon ng hindi sinasadya? Nilapitan ito ni April at nang manghahawakan, biglang humangin ng malakas at sumara ang pinto. Nangungunan siya sa mga klase niya, wala na sila sa kanyang tabi. Nakita niya ang refleksyon ng isang batang babae sa baso. Maputla at may dugong tumutulo sa noo. Tila umiiyak ito. Sa isang iglap, sumigaw si April at tumakbo palabas ng silid. Simula noon, hindi niya muling binuksan ang pinto ng lumang silid. Ngunit, tuwing daraan siya ron, naririnig pa rin niya ang mahinang pagkatok at boses na tila pamilyar. April, mag-practice